Ay naknang shoota, aani na nga lang kami ay hindi ko pa nga rin dahil nga itong bidyong ito ay noon pa ngang nagtatalukan nga dito sa amin. At ngayong araw ay naisipan ko na nga itong lagyan ng voice over. At bali si Lula natin nga pala ay naghihimay ng malunggay dahil nga ang lulutuin natin for today's video ay ginisang munggo. Tapos syempre pinalambot na nga pala ni Mama dyan itong mga munggo natin kaya naman ang gagawin na lang natin ay magigisa. Bali magigisa nga lang tayo dyan ng sibuyas at bawang at pati na nga din ng luya. At pagkatapos ay ang ilalahok nga pala natin dito sa munggo ay itong ang mga manok na buto-buto. At bali trimmings nga pala ang tawag dyan at sa Giruela nga kami bumibili ng ganyan. Dahil nga napakamura nga lang ng kilo niyan doon samantalang sa loob nga ng palengke ay 120 nga ata ang kilo niya. Tapos samantalang sa Giruela nga ay parang 80 pesos nga lang ang kilo at goods na goods nga siya kung ilalahok nga lang sa mga ganitong gulay. Tapos syempre tinakpan ko nga lang muna yan ng bahagya para naman maluto itong ating mga panahog. At bali naglagay na nga din pala ako dyan ng mga pampalasa para naman sa ganun ay habang niluluto nga itong ating panahog ay magkaroon na nga rin ng lasa. Tapos syempre naglagay na nga din pala ako dyan ng isang piraso ng Knorr cubes para naman sa ganun ay maging mas malasa itong ating nilulutong munggo. Tapos sinalo ko nga lang yan ng bahagya at pagkatapos ay naglagay na nga din ako dyan ng maraming tubig. Dahil nga mas maraming sabaw ay mas marami nga ang makakakain sapagkat ngayong araw ay meron nga kaming patrabaho sa aming tubigan. At sa tuwing ganito nga may patrabaho kami sa tubigan ay kadalasan nga ang aming pinapaulam ay talagang munggo. Dahil nga sa murang halaga nito ay napakarami na nga ang makakakain. Tapos ang isa pa nga sa dahilan kung bakit nga munggo ay meron nga raw kasabihan mga mare na kapag munggo nga raw ang pinapaulam sa mga nagtatrabaho ay mas marami nga raw ang aanihin or kaya naman ay bubungahin nga nung palay. Tapos syempre yun naman ay paniniwala nga laang at nasa sa inyo naman kung maniniwala kayo. Pero kung ako nga ang tatanungin ay mas okay nga na maniwala na laang dahil wala namang mawawala kung maniniwala, di ba mga mare? Tapos balik na nga ulit ako dito sa akin niluluto at dahil nga sa aking kadaldalan ay nailagay ko na nga pala yung dahon ng malunggay. At bali hahayaan ko nga lang yung kumulo nang sa ganun ay maluto nga itong mga dahon na nilagay natin dahil nga mabilis lang naman niyang maluto. At dahil dyan ay luto na nga yan mga mare at pwede na nga tayong kumain. Tapos habang kami nga ay kumakain ay napansin ko nga na napakarami na naman ngang hinog nitong puno ng kakao dito nga sa kalapit ng bahay namin. Yan naman kako ay putihin na nga namin dahil nga talagang mga dilaw na. At kako ay baka pag natagalan pa ay baka nga masayang ay mas maigi na nga itong pakinabangan. Dahil nga yung mga bata dito sa bahay ay wala nga talagang kahilig-hilig sa kakao kaya naman talagang dumadami nga yung hinog. Kaya naman kesa masayang ay ang ginagawa nga ni Mama ay pinagkukuha nga yung mga hinog na yan tapos binibilad nga sa araw. Tapos halos 3 hanggang 5 araw niya nga yan binibilad at pagkatapos ng matuyo ay dinadala niya nga sa palengke at pinapalit nga ng mga ricados. Tapos dito nga sa amin ang presyo ng isang supa niyan ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Tapos kung ikaw naman ay tinatamad ng magbilad at gusto mong ibenta na yan ng ganyan ay pwede naman at nagkakahalaga nga yun ng 30 pesos ang kilo. Pero hindi kasama yung balat mga mare ha, paldo kayo nun, bagay kasama yung balat. O diba, napakarami naming nakuha at take note, isang puno lang yan mga mare. Tapos syempre pagkatapos ko ang mamuti ng mga kakaway, ito namang aso ko ang aking pinaliguan. Dahil nga ilang araw na din ang nakalipas mula nung huling beses ko nga siya nanaliguan, kaya naman talagang iba na nga ang amoy aso na. Tapos syempre hindi nga pala malikot liguan yan si Molly dahil nga sanay nga yang maligo, masanay nga yang maligo kaysa nga dun sa amo, char. Tapos kung minsan pa nga ay gabi ko nga yan nililiguan kapag nga talagang ayoko nung amoy niya ay nililiguan ko nga yan kahit gabi. Pero nung una kapag nga gabi ko yan nililiguan ay nagiininit pa nga ako ng tubig pero hindi na ngayon dahil kahit malamig ay nililiguan ko nga yan. O diba napakasarap ng buhay ng asong to, sinusuklayan pa tapos ibo-blower ko pa yan. Dahil nga hindi pwede na hindi nga ibo-blower yan dahil nga talagang napakakapal ng kanyang buhok at talagang nga abutin nga ng siyam-siyam kung hindi nga talaga ibo-blower dahil nga matagal nga yung matutuyo dahil nga talagang napakakapal. Tapos alam nyo ba mga mare na inaabot ako dyan ng 1 hanggang 2 oras sa pagliligo at saka pagpapatuyo ng kanyang buhok. Basta ang masasabi ko lang sa inyo mga mare ay napakahirap talaga maging isang ina.